Paano gamitin ang Mokusako wood vinegar? Sige, turuan ko kayo kung paano ito gamitin. Ayan, so magandang tanghali sa inyo lahat. So tanghali na ngayon. So narito tayo sa aking hydroponics farm na kung saan ay isa sa mga produkto na aking pinoproduce dito sa Tabok Agricultural Farm ay ang mga hydroponically grown lettuce. Ay sa pa dito ay mga charcoal briquette. Yan, tinitinda ko rin to. At isa pala sa aking mga product ay ang Mokusako El Carbon Verde Mokusako Wood Vinegar. So ngayong araw na to, o ngayong oras na to ay ipapaliwanag ko kung ano bang purpose na itong wood vinegar. Okay? So ito po ay galing sa pawis ng usok na sinusunog na agricultural waste. So yung pawis na yun ay kinukolekta ho natin at pag naipon na ho natin to ay ito na ho yung magiging resulta. So ito ay isang organic liquid na magandang gamitin bilang fertilizer, soil enhancer, insecticide, pesticide at marami pang iba. So itong product ko to ay ito yung ina-apply ko dito sa aking hydroponics farm. So ito yung ginagamit ko bilang pesticide sa aking mga gulay. So pag inamoy nyo to ay talaga namang matapang ang amoy na ito. So amoy ano siya, sunog. Okay? So matapang siya. Yan o. Kung naamoy nyo, amoy sunog siya. So sa application mo nito ay depende ho kung saan nyo gagamitin. So kung gagamit kayo ng soil enhancer, iba yung mixture ng halo nyo. Kung gagamitin nyo ito sa insecticide, iba rin ang mixture ho nito. So sa ngayon ay dahil hindi pa natin ito ina-applyan ng itong mga gulay ko ay hindi pa natin ina-applyan ng El Carbon Verde, ay tutulungan ko kayo o ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito i-apply. Okay? So una muna ho ay gano'n natin ito sa insecticide. So, dahil itong tubig ko ay kasya lamang ay 1 litro. So, una ay pupunuin muna natin ito. So, may inanda na ako dito na tubig. Okay. So, kada 1 litro ko ay gagamit tayo ng 10 milliliter na Mokusako. Okay. So, meron ako dito ang pag-personal use. So, ito kasi ito yung packaging niya. Pag ibibenta ko to, so ito yung packaging. So dahil ito ay for personal use, ito yung gagamitin ko. Okay? So tandaan na kada 1 litro ng tubig ay maglalagay tayo ng 10 milliliter na Mokusako. Okay? So, lalagay lang natin dito. Yan. So konti lang mo siya. Kasi matapang na rin ang amoy niya. Kahit marami yung tubig, is maamoy mo pa rin yung Mokusako. So once na okay na yan, ilalagay ho natin. Okay, so buusan pa natin para masimit lahat. Yan. So once na okay na yan, ay halugin na natin siya. Okay. Okay. So once na naalog na ho siya, so na-mix na ho siya. So, enough na yung mga 5 minutes, okay na yan para bumabako yung Mokusako. So, once na okay na ho yan, ay isprayan na ho natin to sa ating mga gulay. So, I highly advise na mga palubog na yung araw. So, mga 5 PM, mag-spray na ho kayo. Kasi para hindi mabigla yung mga lettuce o yung mga gulay nyo ho. So, maganda kung gabi rin. So, kung saan wala na yung araw. So, since for ano lang naman to, for demonstration, is papakita ko kung paano dati di-spray. Okay? Yan, ganyan lang ho. Okay, so ito ho ay isang organic. No? So wala tayong pinanong chemical sa paggawa ko nito. Okay. So mano lang madampian lang ho yung dahon is okay na ho yun. So dahil matapang yung amoy niya ay hindi na masyadong dadawan ang dadapuan ng mga insekto gaya ng mga tipaklo. Okay? So, ganun na ho ang gagawin. Mabasa lang yung dahon, good na ho yun for fertilizer, pati insecticide. So, yun. So, ganun na ho ang pag-apply ho neto. So, again, this is organic liquid. So, magandang gamitin sa ating gulay. So, wala tayong hinalong chemical o anumang synthetic materials. So, yun ho. Available na ho yan sa Shopee at sa Lazada soon. At bisitahin nyo rin ang aking Facebook page, Tabok Agricultural Farm, para malaman nyo po ang iba pang update dito sa aking farm. See you soon.